Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS pension, meron akong napakagandang balita para sa inyo ngayong January 2026. Mga kaibigan, umupo muna kayo, huminga ng malalim at pakinggan ninyo ito dahil ito ay tungkol sa pera na talagang sa inyo na. Hindi ito daya, hindi ito fake news at hindi ito nangyari kahapon lang. Ito ay opisyal mula sa Social Security System mismo. Ngayong taon, maraming retires na katulad ninyo ang makakaabot na sa average na 6,000 buwan ng pensyon o higit pa dahil sa Historic Pension Reform Program na nagsimula noong September 2025. Pero ang mas maganda pa dyan, January 2026 na ngayon at nandito na ang ikalawang tranche or dagdag na increase na inilabas ng SSS. Ang ibig sabihin, hindi lang basta isa, dalawa na ang taasan ng inyong pensyon sa loob lamang ng ilang buwan. Kaya kung hindi pa ninyo nakikita ang bagong halaga sa inyong bank account or UMID ATM card, huwag kayong mag-alala. Ipapaliwanag ko sa inyo lahat ng kailangan ninyong malaman mula sa kung magkano talaga ang inyong makukuha, kailan dadating at ano ang dapat ninyong gawin para masigurado na walang mawawala sa inyo. Ang totoo, marami sa atin ang naghihintay ng taasan ng pensyon simula pa noong mga nakaraang taon. Alam natin lahat na tumataas ang presyo ng bilihin, ng gamot, ng kuryente, ng tubig, ng lahat-lahat. Yung dating 44,000 or 5,000 buwan ng pensyon, parang hindi na sapat para mara. Kaya noong marinig natin ang balitang ito noong kalagitnaan ng 2025, parang hindi kami makapaniwala. Pero totoo nga ito mga kaibigan. Ang Pangulo mismo si President Ferdinand Marcos Jr., kasama ang Finance Secretary Ralph Recto at ang Social Security Commission ay pumirma ng Pension Reform Program na 3 taon na gradwal na pagtaas ng pensyon mula September 2025 hanggang September 2027. Ito ang unang pagkakataon sa 68 taong kasaysayan ng SSS na magkaroon ng multi-year structured pension increase na ganito kalaki. Wala pong patong, wala pong kailangan bayaran at wala pong kailangan ipasa na papel. Automatic ang lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang mga numero dahil ito ang mahalaga sa inyo. Kung kayo ay retirement pensioner or disability pensioner, ang inyong pension ay tumaas ng 10% noong September 2025 at ngayong January 2026, magkakaroon kayo ng another 10% increase based sa inyong September 2025 pension amount. Kung survivor pensioner naman kayo, ang inyong pension ay tumaas ng 5% noong September 2025 at ngayong January 2026, makakatanggap din kayo ng another 5% increase. Halimbawa, kung dating 42,222,1923 ang inyong average monthly pension bago ang reform program, ito ay naging mga 5-1 noong September 2025 pagkatapos ng first tranche. Ngayong January 2026 dahil sa second tranche, ito ay aabot na sa mga 5,957 at sa September 2027. Pagkatapos ng third and final tranche, ito ay tataas pa ng kaunti hanggang umabot sa average na 6,148 kada buwan. Ang ibig sabihin sa loob ng 3 taon, ang average pension ay tumaas ng 33% para sa retirement at disability pensioners at 16% para sa survivor pensioners. Mga kaibigan, ito ay malaking bagay. Ito ay dagdag na 1,025 kada buwan pagkatapos ng 3 taon. Yan ay may pantustos sa gamot, bigas, kuryente at tubig. Marami ang nagtatanong, kailan ba talaga lalabas ang pera sa January 2026? Ito ay mahalagang tanong dahil may schedule ang SSS na sinusundan. Ang SSS ay may 2 batch ng payout kada buwan. Ang Batch 1 pensioners, yung mga may date of contingency or retirement date na nagsimula ng mas maaga, ay nakatanggap na ng kanilang pensyon para sa January 2026 noong kalagitnaan ng December 2025 dahil ang January 1 ay holiday. Yung iba naman sa Batch 1 ay nakatanggap ng mga December 27 or 28 dahil holiday ang December 30 at 31. Ang Batch 2 pensioners naman karaniwang nakakatanggap ng pension nila sa January 16, 2026. Pero ito ay depende sa inyong date of contingency na nakalagay sa inyong SS records. Kung hindi ninyo alam kung aling batch kayo,
maaari ninyong i-check sa inyong may SSS account online or tumawag sa SSS hotline sa 14 or 55 o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Ang important, huwag kayong magmadali o magpanik kung hindi pa dumarating ang pera sa inyo dahil may proseso ang SSS na sinusundan. Pero kung lagpas na ng ilang araw at wala pa rin, kailangan ninyong i-verify sa SSS kung tama ang inyong bank details o UMIDM card enrollment. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang mahalagang bagay na bihirang binabanggit ng iba, at ito ay ang tungkol sa mga posibleng problema o sellbacks. Ang clawback ay ang pagbalik ng pera kung may error o na nangyari. Mga kaibigan, dapat ninyong malaman na kung may problema sa inyong SS records, halimbawa ay may dependent na hindi na qualified dahil nag-asawa na o nagtrabaho na o may overpayment sa nakaraang buwan, ang SSS ay may karapatan na bawasan ang inyong pensyon sa susunod na buwan para mabawi ang labis na nabayad. Ito ay hindi dahil sa sama ng loob ng SSS. Ito ay dahil sa batas at audit requirements kaya napakahalaga na palagi ninyong i-update ang inyong record sa SS. Kung may dependent kayo na nag-graduate na or nag-asawa na, kailangan ninyo agad itong i-report sa SSS para hindi kayo makakuha ng labis na bayad na kailangan ninyong ibalik mamaya. Ito ay nakakabahala dahil maraming seniors ang hindi alam ang rule na ito at nagulat na lang na binawasan ang kanilang pensyon. Dagdag pa rito, mayroon ding mga hidden benefits na hindi alam ng maraming pensioners. Una, lahat ng SSS pensioners ay nakakatanggap ng 13th month pension every December. Ito ay equivalent ng isang buwan ng inyong regular pension. Kung ang inyong pension ay 6,000 sa December 2026, ang 13th month pension ninyo ay 6,000 din. Pangalawa, may additional benefit allowance na 1,000 per month na ibinibigay sa lahat ng retirement pensioners simula January 2017. Ito ay bukod pa sa inyong basic pension. Pangatlo, kung may dependent children kayo na edad 21 pababa at hindi pa nag-aasawa, kayo ay may karapatan sa dependence pension na equivalent to 10% ng inyong monthly pension or 250 whichever is higher per dependent child. Maraming pensioners ang hindi nag-claim nito dahil hindi nila alam na may ganito. Kaya i-check ninyo ang inyong may SSS account at tingnan kung naka-enroll ba ang inyong mga anak bilang dependents. Kung hindi, pumunta sa SSS branch at dalhin ang birth certificates ng inyong mga anak para ma-claim ang dependence pension. Tungkol naman sa buwis or tax, ang magandang balita ay ang SSS pension ay exempt from income tax sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang buong halaga na natatanggap ninyo ay sa inyo na talaga. Walang babawas na withholding tax tulad ng sa sweldo ng mga empleyado. Ito ay dahil sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Train Law na in-implement noong 2018. Kaya kung sino man ang nagsasabi sa inyo na may babayaran kayong buwis sa inyong sa pension, fake news yan, huwag kayong maniwala, walang kailangang bayaran. Ngayong alam na ninyo ang mga numero at schedule, pag-usapan naman natin ang practical tips para ma-maximize ang inyong retirement income. Una, siguraduhing updated ang inyong bank account o UMIDM card na enrolled sa SS. Maraming pensioners ang nag-switch ng bank or nawalan ng ATM card pero hindi nag-update sa SSS kaya delayed ang kanilang pensyon. Kung kailangan ninyong magpalit ng bank account, gawin ninyo ito through the disbursement account. Enrollment module them sa MySS portal. Kailangan ninyong mag-upload ng picture ng inyong bank passbook or ATM card na may pangalan at account number. Ang proseso ay tumatagal ng ilang araw bago ma-approve, kaya gawin ninyo ito ng maaga. Pangalawa, kung may problema kayo sa inyong pension or may tanong tungkol sa increase, huwag kayong pumunta agad sa SSS branch ng walang appointment. Ngayon, kailangan ng appointment sa maraming SSS branches, lalo na sa Metro Manila. Maaari kayong mag-schedule ng appointment through the MySS portal or tumawag sa SSS hotline. Ito ay makakapag-save ng oras ninyo at hindi kayo pipila ng matagal. Pangatlo, kung hindi kayo marunong gumamit ng computer or smartphone, hingin ninyo ang tulong ng inyong mga anak o apo para ma-access ang may SSS account ninyo.
Maraming information doon na makakatulong sa inyo tulad ng pension history, contribution records, at benefit claims. Pang-apat, kung may extra money kayo mula sa pension increase, huwag ninyong gugulin lahat agad. Magtabi kayo ng konti para sa emergency fund. Alam natin na maraming gastos ang seniors lalo na sa gamot at check-up. Kaya importante na may naka-reserve kayong pera para sa biglaan. Panglima, kung kayo ay qualified pero hindi pa nag-file ng retirement claim, gawin ninyo na ito ngayon. Huwag ninyong palampasin ng deadline. Ang requirement ay simple lang. At least 60 years old, at least 120 monthly contributions at May SSS. Account at disbursement account. Maaari kayong mag-file online through my SSS or over-the-counter sa SSS branch. May isa pang bagay na kailangan ninyong tandaan. Ang pension reform program na ito ay financially sustainable ayon sa SS Actuarial Team. Ang fund life ng SS ay bumabalang ng kaunti mula 2053 to 2049. Pero ito ay manageable dahil sa improved collection efforts at investment returns. Ang ibig sabihin, hindi kayo dapat mag-alala na mawawala ang SSS or hindi na kayo makakakuha ng pensyon sa hinaharap. Ang SSS ay stable at tuloy-tuloy ang pagbibigay ng benefit sa lahat ng qualified members. Ngunit kailangan din nating magbayad ng tamang contributions habang nagtatrabaho pa para sigurado ang ating kinabukasan. Sa pagtatapos, mga minamahal kong kababayan, ang 6,000 average monthly pension plus ang additional 1,000 benefit allowance ay malaking tulong para sa ating mga seniors. Ito ay hindi lamang pera. Ito ay respeto at pagkilala sa inyong mga tao ng trabaho at kontribusyon sa ating bansa. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon na ito. I-claim ninyo ang inyong karapatan. I-update ang inyong records at gamitin ang inyong pensyon ng wasto. Kung may mga katanungan kayo o hindi ninyo naiintindihan ang sinasabi ko, magtanong kayo sa inyong mga anak. Pumunta sa SSS branch or tumawag sa hotline. Maraming tao ang handang tumulong sa inyo at lagi ninyong tandaan ang SSS pension ay para sa inyo. Kaya bantayan ninyo ito at siguraduhing nakukuha ninyo ang tamang halaga bawat buwan. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Magdiwang tayo dahil sa wakas may dagdag na kita ang ating mga seniors. Mabuhay ang mga pensioners ng Pilipinas. Yeah!